akin, ang madalas is the imagination. Create scenes, ayan. In my mind, hindi naman ako singer. In my mind, when I create songs, lagi akong falsetto when I, parang, kunyari, pag meron akong melody, parang gumaganon lang ako. Pero in my mind, buong-buo yun with a singer na magaling. Parang gano'n. And in my mind, meron siyang orchestra, meron siyang parang gano'n. I'll let you hear some of the demos that I wrote. Oops. Na-create lang through, yun nga, yung while driving, tapos parinig ko din yung finished product. Kasi kadalasan, when I write songs, I would imagine a singer, or I would imagine a scenario. Tapos, from there, nag-create na ako. I guess I'll share to you this song na I recently wrote, hindi pa siya published. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Yun. hindi pa siya published, pero when I write songs, since wala na ako sa industry, hindi na ako ganun ka-active. I still produce, I still arrange, produce. Feeling ko, nandun pa rin ako sa industry. So, well-produced siya. I mean, at least, pwede siya maging demo. You know? This is a song, parang ang picture ko is a parang wedding song. No? Na pinipicture ko yung groom naghihintay dun sa bride from the, di ba, papasok siya. So, pero hindi ka agad ganun yung idea. I started with this one, i-play ko lang. Huwag kayong tatawa kasi ganito ako talaga mag-write ng song. Parang akong baliw. Parang, gumagana-gana ako. Even, kinakanta ko yung ad-lib, kinakanta ko yung, pinibigay ko yung nagbe-beatbox ako. Inistampan ko yung mga, dito yung chorus, dito yung verse. Anyway, sample. Most of my songs, I think, halos lahat, ganito nag-start. Starts like this. Magpakailanman, wedding song. So yan, sorry. Sorry. So may idea na pala ako. Meron na akong title, and parang at least may idea na ako na kung para saan. Parang na-picture ko na in my mind. No, it's a wedding song. 6/8. Ganda ng lyrics. Chung. So, wala pang lyrics, pero nandun yung, for me, parang yun yung hook. And then, yun yung ending, yun yung, ano, ending. Anyway, after that, na-record ko na siya, naintindihan niyo yung song. Hindi talaga, di ba? Ang pangit, pati boses, di ba? Parang matatawa ka when pag pinaparinig ko sa iba. Pero sa akin, in my mind, buong-buo siya. Buong-buo siya sa mind ko, parang sa imagination ko. Na parang tumatakbo na siya. So excited na ako to go home. Excited ako to arrange. Excited ako to put the lyrics. Excited ako to imagine. Tapos, yun na, inumpisahan ko na yung song. I airdrop the song to, siguro i-play natin.
will someone play it sa ano, yun. Ito na yung, hindi siya finished product, pero it's mas malinaw na. No? I'll let you hear the whole song. Yun, di ba? Tong-tong-tong lang yun kanina. Ayan, piano na siya. Minsan ay nangarap na tayong dalawa ay laging magsasama. Naghihintay lang ng pagkakataon sa tamang panahon. Ngayon'y nasisilip sa pasiyong daan sa altar ng sumpaan. Hawak ang puso sa pangakong wagas, pag-ibig na walang wakas. Ang puso ko'y hindi masukat ang galak. Matagal naghintay sa layuning tunay na makasama ka pang habang buhay. Mapagkailanman, pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ang may kanan sa pusong tapat, magpakailanman. Hindi mapigilan ang pagmamahal, ngayon hanggang kailan. Aral ang tinuro ng ating may kapal, ang pag-ibig na walang kadahilanan. Ang puso ko'y hindi masukat ang galak. Matagal naghintay sa layuning tunay na makasama ka pang habang buhay. Mapagkailanman, pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ang may kanan sa pusong tapat, sumisikat ang pag-ibig na sinumpaan sa Diyos ay hindi mag-iiba. Gaya ng araw na walang palyang umaangat, sumisikat. Ganun din ang mga pangako natin sa isa'y walang hanggang pag-ibig, magpakailanman. Mapagkailanman, pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ang may kanan sa pusong tapat at Fade out. Thank you. Thank you. So yun, from a scratch, no recorder,
to a almost or somehow parang nandun na yung pinaka-idea na pinag-ibigay mo. Ang sarap ng songwriting kasi kahit ikaw parang nag-journey ka, parang hindi mo rin alam kung saan papunta while you're writing it. Madaming nagsasuggest, madaming I heard nga si Chris Martin, sabi niya, when I get ideas, when I get when melodies, just pag may dumadating ng mga melodies and lyrics, sabi niya parang hindi niya ma-express, hindi niya ma-explain. It's something beyond me. It's coming from a higher power. Parang ganun sabi niya. It's true. It's real. It's a gift from God. Yun talaga yun, no? It's a gift na binigay sa atin ni Lord na every time we hear or every time parang napipicture ko lang it's parang binubuhos niya sa atin yung especially sa mga musicians, the melodies and ideas and parang pinapangiti ka ni Lord every time merong mga ideas na bago. And the journey, yung process sa songwriting, parang ang sarap, parang nahi-heal ka in a way, no? Parang madaming nangyayari sa'yo. And every time, after a song, yun talaga yung parang napapasalamat ko. Lord, thank you, no? Thank you sa gift na to. Hindi ko akalain na makakagawa ako ng songs. I remember one time, nasa QC ako. This was the time of Forevermore. Kasi every time na record a song, hindi ko naman siya, during the recording, syempre, parang madetali ka, matikuloso kayo. Pero after that, hindi ko na siya pakikinggan. Parang okay na yon. Tapos for years, biglang napakinggan ko sa radio yung song. Parang napapasalamat ulit ako kasi it's a song, gaya ng sinabi ni Chris Martin, parang beyond my ability, hindi ko siya kakayanin apart from you, Lord. Parang yung inspiration na binibigay mo sa amin. So I always attribute it and acknowledge and and humbly say always na binibigay talaga lang sa atin. Pinapahiram lang yung mga songs, melodies, and lyrics and ideas. So with that, parang mahabol tayo, no? Hindi tayo makapagsabi na tayo talaga yung nag-create, no? Lalo na pag na-express mo kanina, may nagsabi kanina, pag na-express mo yung something na gusto mong sabihin to someone or to meron kang gustong iparating to someone, tapos na-express mo in a song, sarap ng pakiramdam. Hindi ako masyadong masalita, pero I can express it through songs, through my music. Yun. I'll just go through with sa mga sinulat ko dito, and kung meron kayong tanong, sabihin niyo lang. Okay. Ayan, perspective. A way of looking things, outlook, viewpoint, point of view. Iba-iba tayo ng pananaw eh. So, yung point ko dito is merong mga songs that are not, na hindi mo masyadong type, pero when you look into it, tingnan mo yung lyrics, tingnan mo yung arrangement, meron kang matututunan. Meron kang matutunan. Again, imagination, the ability of the mind to be creative or resourceful. Explore, experiment, make contrast. I think, kung i-apply ko dun sa kanina, ay siguro yung theme ng wedding, yung diba, you always hear that sa organ or orchestra. So it was played on an electric guitar. So parang yun yung contrast doon. Tapos yun, gaya ng sinasabi ko kanina na yung cifra imitate. Pero sabi ko dito, don't steal. Huwag niyong nanakawin, ma-inspire lang kayo. Huwag niyong kukunin yung buo. Pero
Yun, nothing is new under the sun. Melody writing, yan, gaya ng example ko kanina, sa akin, hinaham ko lang talaga. Hinaham ko lang, walang instrumento. At first, when I was, bago pala ako nagsusulat, kailangan may piano ako, kailangan may guitar. After a while, nagiging pare-pareho yung song ko kasi yun lang yung alam ko yung mga alam kong chords, yun lang yung alam kong pinupuntahan ng kamay ko. So ang nangyayari, parang may pattern, pare-pareho. Tapos nung tinanggal ko yung instrument, tapos nag-rely lang ako ng creating melodies in my mind, in my head. Ayan. Parang nag-iiba saka ko lalagyan ng chord progression. Nag-iiba siya. Nag-iiba siya. So try nyo rin na ganun. Sa akin, parang mas may freedom. Pag merong instrument kasi, parang, yan, kung ano yung alam mo, hanggang doon na lang. Hanggang doon ka lang. Next is composing memorable melodies. Hirap din sagutin ito, pero for me, nung dati, nung maliliit pa yung mga anak ko, pinaparinig ko sa kanila. And pag kinanta nila, pag kunyari nagdi-dinner na kami, nasa labas na kami, pag na-LSS yung mga bata, sabi ko, wow, ito yung song na pwede itong maalala ng mga tao. This is parang memorable siya. Madaling alalahanin na kanta. Next, ito is, I think, familiar sa atin. Keep it simple and singable. Dapat madali siyang wayahin, dapat madali siyang pakinggan. Yung melodies niya, huwag yung complicated. Although meron mga complicated songs, like kanina may sinabi ka, Somewhere Over the Rainbow, di ba? Yun, may mga lips, di ba? Parang ang lalayo ng nota. Maganda. So, depende rin. No? It's still simple and singable. Repetition. Yeah. Ang kanta, dapat talaga, para magkaroon siya ng recall, dapat paulit-ulit, like yung phrase mo, yung chorus mo, huwag kang yung pagdating mo sa second verse, iba na yung tono, or pagdating mo sa chorus, mag-iiba na yung line ng sinasabi mo. So, important na talagang eksakto nire-repeat mo yung songs. Q&A, yan yung sinabi ko kanina, parang motive answers, question and answer. Diba? May line ka, ano nangyari? Asa na siya? Saan nakatayo yung groom? Ano yung nakita niya dun sa pagbukas ng door? Umiyak ba yung girl? Yung parang gano'n. So, madami kang mapipicture. Madami kang matatanong. Pag madami ka nang tinatanong, may mga lalabas na sagot. Yeah. Lips and skips, I think one best example is the Over the Rainbow. No? Use symmetrical melodic phrases. Yun nga. Kung ano yung phrasing mo sa mga chorus, sa mga verse, chorus, same phrasing hanggat maaari. Okay lang din, one clip, okay lang din na meron mga konting laro. Pero as much as pwede, nandun pa rin yung melodiya niya. Yan. Sabi ko, gawa ko ng checklist ng melody. Parang, is it easy to remember? Yan yung mga tatanong niyo kung gusto niyo like, maging mas effective yung song. Is it easy to remember? Does the rhythmic melodic phrases repeat? Ulit ba siya? Do you have symmetrical melodic phrases? Makikita mo ba yung mga sections ng songs? Clear ba na verse ito? Clear ba na chorus, pre-chorus, and all? Yeah. And your melody stand out without lyrics. Yeah. Kasi pag like yung kanina mapakailanman, pag nape-play mo yun ng instrumental lang, maganda ba siya? Without
without the lyrics, pareho pa din ba yung nabibigay ng emotion? Yan. Napipicture mo ba yung scenario na wedding scene in a church or chapel? Lyric writing, yun, yung sinare ko kanina, every time I hear a hook, or for me, every time I hear a line, sinusulat ko yun. Susulat ko, para siyang exercise for me, na wow, paano niya naisip yun? Wow, ang ganda nito. Pero hindi ko siya kukopyahin, hindi ko siya i-eksaktohin. Kinukuha ko lang yung idea behind the thought. Yun. Next, practice, no? Yan. Every time, merong time, especially during the pandemic, I think every day, halos sumusulat ako ng kanta. No? Every day, either gagawa ako melody, magre-record ako, basta, keep on doing what you love, practice lang na practice. This is the song kanina. I think that's it. Yun yung mga things na I think yung process ko is laging common pang tanong is ano na una, melody or lyrics, di ba? Laging ganun. Para sa akin, lagi siyang sabay. Hindi siya sabay. Naiiwan yung lyrics kasi melody-driven ako. Laging meron siyang melody, tapos dun sa buntot nung melody, parang may mga lumalabas na lyrics. Pag meron ng ganon, nire-retain ko na yun. Or yung kanina, magpakailanman, nasa start siya. Yan, nire-retain ko na yan. Parang dapat kasi yung tunog ng melodiya at letra, parang hindi siya pilit. Sometimes hindi kailangan mag-rhyme, basta parang natural siya na natural, hindi siya parang pinilit lang. So, meron ding factor yung phrasing, kung paano mo sabihin. Ako particular ako doon, yung mga, kunyari yung kailangan, kunyari mundo, di ba? Mundo, yung iba, ginagawa lang para lang magkasya dun sa mundo or mundo, yung parang gano'n. Okay lang din naman minsan. Pero parang for me, parang nag-iiba yung meaning ng letra. I think Michael Jackson, Heal the World, Make It Live, and the entire human race. Yun parang sa akin, questions, pero bakit ganun talaga? Okay lang naman. The entire, parang ganun yung entire, di ba? Yung kung paano mo sabihin. Para sa akin, parang, sana entire. Parang, paano mo normal sabihin siya. Naalala ko ng 70s si RJ. Ano siya, sinasabi ko sa'yo. Meron siyang ganun kanta na Tagalog, pero yun nga, pero maganda naman, maganda, pero yung phrasing na nagbabago pwedeng magbago yung meaning ng letra because of the phrasing. So be careful sa mga ganun. Siguro yun, open ko for anyone na merong tanong, gusto nyong meron akong nasabing gusto nyong i-clear ko or anything na pwede ko maitulong sa inyo. I'm here para sa inyo. Sige, go!